Hello everyone! Thank you for watching. It's all about Choka in Turkey. And for today's video guys, today is December 31 at ilang oras na nga lang guys magpapalit na ang taon. So bagong taon na. Kaya naman guys, excited lang ako na mag-prepare ng something na ginagawa rin lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Kaya naman guys, samahan nyo ako sa aking gagawing preparation for this New Year. And ito na nga guys, parang ngayon palang magpapasko sa amin. Ayan. At yung aking among babae talaga ang nag-prepare ng mga yan, ng lahat ng yan. Oh. Dahil nga wala kaming Pasko dito guys. Pasko, kaya naman yung New Year's Eve talaga ang pinaghahanda. So hindi talaga ganun sila ka-specific. Basta sila, nagkakaroon lang sila ng gathering. Regardless of the time, basta dinner, special yun sa kanila and kasama yung family. So, eto na nga, ganito nga maghanda ang aking among babae. After that, pupunta rin sila sa ibang family nila na in-invite din sila for dinner. Pero of course, dahil nga magkakaroon kami ng dinner dito ngayon sa bahay, so pupunta lang sila, magda-drop by lang sila para sa konting hi and hello. So, ipapakita ko lang sa inyo ang aming table na sinet ng aking amo. Po siya. Ayan ang aming Christmas tree. At first, kami yung bumuo ng Christmas tree ni Ada. So, wala pa po yung mga regalo. Pero ngayon, punong-puno na ng regalo ang aming Christmas tree. And of course, dahil nga ako lang ang may Pasko dito sa bahay. Nauna ko nang binigay yung mga regalo ko para sa kanila. So, wala na po dyan sa Christmas tree ang aking regalo dahil na-receive na nila, natanggap na nila, and they are so thankful. Ito nga po ang aming table. So, yan ang aming table setting na ginawa pa ng aking amo. Ayan, very special, diba? Kami-kami lang. Pero umorder lang sila ng food sa labas. Yun naman talaga yung normal na ginagawa ng aking amo. Nag-order sila ng food sa labas. And since meron kaming bisita nga, nag-request lang sila sa akin na mag-prepare ng isa pang dish, which is yung traditional dish ng Hatay, kung saan nag-originate yung kanilang father. At nai-vlog ko na po yun kung paano gumawa ng kebab Hatay. So, nasarapan po sila for my first time na gumawa nun. And this time is my second time para i-prepare yung dish na yon. And I'm so glad, I'm so happy na nagugustuhan nila yung mga Turkish food na hinahanda ko sa kanila. Kahit na baguhan lang or kahit na ngayon ko palang natututunan yung kanilang mga dishes. So, ayun po. At ito na nga guys, ang isa sa mga preparation na ginawa ko para salubungin ang bagong taon ay ang linisin ng aking kwarto. Ganun din ang aking mga closet. Inayos ko yung aking mga damitan. Ganun din yung pagpapalit ng aking bedsheets. Although every week nagpapalit naman talaga ako ng aking bedsheet, pero this time napaaga dahil nga sa bagong taon. Mas okay na lahat malinis sa aking kwarto. Feeling ko lang naman guys, para naman maganda yung pasok ng bagong taon para sa akin. Finally guys, natapos ko na rin yung aking ligpitan sa aking kwarto. So, ayan lang yung aking kwarto. Napakasimple lang po. So, nagpalit din ako ng bedsheet. At ito, kung nakita nyo kanina, napakagulo niya. So, naayos ko na rin yung aking wardrobe. Sa wakas, ang tagal-tagal na. At kahit yung isang wardrobe ko is na-fix ko na rin. So, maayos na rin siya. So, ready na ako salubungin ang New Year. At
Ito nga guys, yung isa sa mga pin-repair ko talaga. Na although, hindi naman ito yung magiging basihan natin sa pagunlad ng ating buhay. Pero, ayun. So, meron ako ditong bulak na nagsisimbolize ng kagaanan ng buhay. Ayan, na maging magaan yung buhay natin ngayong darating na bagong taon. At meron din akong ditong asin. Symbolize naman ng pag-absorb ng mga bad energy. And yung bigas para sa abundance. And tubig naman para sa magandang flow ng ating buhay ngayong 2025. At ko rin guys dun sa mga fortune teller na kung saan sabi nila, mag-prepare kayo ng dahon ng laurel at sulatan nyo ito kung ano yung wish nyo. So ayan, at meron din ako ditong cinnamon. So, narinig ko lang naman yun. Ayan, so ito yung good finances. Nasa wallet ko. Dapat daw kasi ilagay sa wallet. And, kailangan daw, meron tayong money rin. So, ito guys, natutuwa ako dito kasi actually, ipon ko to. So, meron akong dalawang currency dito. Meron akong dollar at meron akong Turkish lira. So, ayan. Ang dami kong barya-barya kasi eh. So, yan. And of course, ayan. So, nakalagay siya sa aking iPad dahil sila lang naman talaga yung aking kayamanan. Wala na pa akong ibang hihilingin pa kundi magkaroon ng sapat na pangangailangan sa araw-araw. So, yan po. At tapos na nga kaming kumain guys at ito naman ang aming mga food. Ito yung aming dessert na isa sa mga prutas na ginawa lang nilang dessert. At ayan ang aming mga food na in-order pa sa labas. Meron po kaming mashed potato, yung nakikita niyong kulay dilaw. At meron din kaming sarma. So yan po yung sarma, yan ang aming mashed potato. At ito naman yung brown rice. At ito naman yung kebab na niluto ko. Ito naman yung turkey na in-order din sa labas. At meron ding vegetables na kasama sa turkey at ang sauce niya. Ganun din guys yung niluto kong soup. Ayun na lang ang natira. So yan po yung lahat ng aming handa ngayong New Year's Eve. At sabi ko nga sa inyo kanina, wala kaming specific time na para kumain ng dinner. Basta't ang importante, nagkasalo-salo po ngayong dinner na to. So, ayan ang aming food. At dahil nga guys, tapos na kaming mag-dinner. So, medyo early talaga mag-dinner dito. Hindi na talaga nila inaantay yung 12 o'clock, yung pagsalubong ng New Year. Nag-dinner na kami early. At ito nga, marami pa talagang natirang turkey. Actually guys, medyo na-trick yung aking amo dahil tinanong niya kung good for ilang tao ba yung isang turkey. At sinabi nung nagbebenta, it's good for 4 people. Samantalang, grabe guys, sobrang laki ng turkey. So, ang ginawa ng amo ko, dahil nga ang sabi sa kanya is pang-4 na tao lang yung isang turkey. Umorder siya ng 2 turkey. At nakita niyo naman guys, sobrang laki. Hindi namin naubos. So, tinawagan na lang nila yung kanilang kamag-anak at binigay namin yung isang turkey sa kanila. At ito na nga guys, dahil tapos na kaming kumain, kailangan ko na siyang i-debone dahil hindi ko alam kung paano ko siya pagkakasyahin sa fridge. So, i-debone ko na lang siya at ilalagay ko sa malaking kaldero. Ayan.
Yeah. Ang taba. Sobrang taba guys. Ay, nangalang na ako. And guys, 12 AM na! Happy New Year! Ayan, may mga fireworks din naman pero hindi ko alam kung nasaan. 12 AM guys, New Year na. Pero ayan, kung naririnig nyo yung mga fireworks, hindi siya ganun karami katulad sa Pilipinas. Dahil wala naman kami talaga sa city center. Sa ito lang yung aming neighborhood. Ayan, wala naman ako nakikita. Napatakbo lang ako kasi may narinig akong fireworks. Pero hindi ko makita. Medyo malayo na. So, ayan. Balik na ulit tayo sa paghihiwa ng turkey.